Huwag padalos-dalos sa pambabash. Yan ang panawagan ni dating Albay Representative Joey Salceda kaugnay sa 19% tariff concession ng Pilipinas at Amerika. Yan ang weekend report ni Ivy Reyes. Deceiving umano ang tumingin lang sa 19% na tariff concession sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ayon kay former Congressman Joey Salceda. Masyado nating overblown po yung issue. Wala naman may bibigay na yung US, kundi 1% na lang talaga kasi sagad na rin yung binigay sa Pilipinas. Pag-aaralan niyo po kasi yung mga taripa na binigay sa buong mundo, ang Pilipinas na ang pangalawa sa pinaka-the best, the most concessional rate that was given on a total package to any country. Paliwanag ni Salceda, bagamat 1% lang ang ibinaba ng taripa, malaki-laki ang ibinaba ng effective tariff. Ang actual number reflected on domestic goods na mula 6.65% bumaba sa 6.3%. Ang numerong ito, second lowest sa ASEAN. Dahil madalas ikinukumpara ng mga kritiko ang taripa ng Pilipinas at Indonesia, paliwanag ni Salceda, bagamat malaki ang ibinaba ng final tariff rate ng Indonesia from 32 to 19%, mas mataas pa rin ang effective tariff rate nito na nasa 12.45% o doble ng 6.3% ng Pilipinas. Para kay Salceda, wala nang hihigit pa sa 1% na ibinigay ni President Trump. Bukod dito, ang mas importanteng anggulo, ang imbitasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa isang free trade agreement. When Marcos said, we are offering you zero tariffs, that is an invitation that we do FTA. Hindi ibig sabihin ng open market ilalantad ng Pilipinas ang lahat ng resources nito sa Amerika dahil bago ang negosasyon ng Pangulo nitong linggo, pinag-aralan ng economic team kung ano-anong industriya ang dapat protektahan gaya ng food exports, kabilang ang mangga, banana, coconut, abaka, leather, textile at footwear. Binabantayan din ng administrasyon ng One Big Beautiful Bill ni President Trump dahil malaking kawalan sa Pilipinas ang 1% remittance tax nito na lubos makakaapekto sa mga OFW. Samantala, ang unang official visit ni PBBM, symbolic din daw dahil na-verbalize sa unang pagkakataon ang involvement ng Pilipinas sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Sa bilateral speech ni Defense Secretary Pete Hegseth, malinaw nitong inihayag ang suporta ng Estados Unidos sa Philippine Coast Guard kaugnay ng sigalot sa South China Sea. More than the economy, marami raw na iuwing investments sa PBBM kaya't hindi masasabing talo ang Pilipinas sa trade talks ng Pangulo sa Washington. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.